ang tanang mga ngalan. So, thank you so much. O sa atong kahanginan, ang nagdala sa atong mga boses, o pagngan kita nila, wala na gid kita, di na ta madungog. So, salamat nga to kang Tax Ilumba, kanunay na aniya kanato sa atong venue. O dito sa istasyon si Danny Luod, o i-switch off niya ang dito sa istasyon, wala pod kita sa kapihan sa Dipolog. So, thank you guys, as always, God bless you. O diri sa ato ang panel, the man who just passed away a while ago. the late so atong acknowledge na pag-iabot sa atong mga panelists. Good morning po, una na to, ang manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning dito. Daghang salamat sa atong mga nagpamilya ni Karabuntagat ng alas ng Klitsag Kayagaw. Sa bagay, naanad naman ta. Usab, good morning kang Ma'am Perez. O sa ato pang ipaabot karon nga bisita ang atong Division Superintendent sa DepEd. O usab, sa atong mga suking tipim na sa makasapa, sa ikaduhang Domingo, nining bulan sa Marso, welcome sa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. And we have also with us, una na to nga i-acknowledge si Paul James Hokulan. Dili ni siya the late, present ni siya, present tense. Ang the late na ra. And the late also, Edgar Sorunda, who just passed away. Wala pa. Okay, so we will start with Paul James para sa itong commercial phone o imong greetings. Dayon ayhan ni Edgar. Okay, good morning sa mga listeners sa Luzon, Visayas, Mindanao, din sa Lawigan, Zamboanga del Norte, Tibok Kalibutan nga nagpaminaw og nagsudong pinagi sa website sa live streaming nato www.rmndipolog.weebly.com. So karong Domingo atong bisita ang mga kadagkuan sa Departamento sa Edukasyon di sa Lawigan atong hibawon unsa ang ilang bagong patakaran, ilang mga karaan nga pakatakaran. Labi na nga duol na gyud ang ato ang graduation, ang mga graduation contribution, ang mga balayronon. So mga ginikanan amo mong gi-invite until alas 11 sa buntag kauban nato ang ato ang DepEd Superintendent sa Dipolog o sa Lawigan, Zamboanga del Norte aron inyong masayran ang labi na dos and don'ts sa graduation during graduations na wala dos and don'ts sa graduation. Ilabi na gyud katong mga ginikanan nga wala motungha during sa gipatawag nga mga meetings sa PTCA sa mga teachers, ilabi na gyud sa mga graduating class, di ba? Kay busy man mo kay kalamita ipatawag ka ng mga ginikanan Monday to Friday man gyud. So karon Sunday, so present ka nang naaramo sa inyong panimalay kay absent po atong panahon na ibalik ni sa atong mga kadagkuan sa DepEd unsa ang obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa itong mga graduating class 2013-2014. And then sa atong mga suking tipuminaw, salamat kaayo sa inyo ang kanunay nga pagsunod sa atong programa matag adlaw nga Domingo nga tanan live manukad dinhi na sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camila 1, General Luna Street ng Dakbayan sa Dipolog. Alang itong mga bisita nga summer naman yun, doon naman yun ito ang kaning summer. So pwede nung mara dito sa ito ang Hotel Camila. Alang sa inyo ang mga bisita ngayong dalon diri sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan. And then kay niya sa dinhi ang sa ground floor na dinhi ang Sunburst Fried Chicken. Salamat nga doon sa mga sponsors, ang Janus Marketing. Alang sa problema sa inyong mga sakyanan, mga piyesa ni ini sa bisan unsa nga brand, inyo ninyo makita din sa inyong mabisita sa Quezon Avenue, nindakbayan sa Dipolog ang Janus Marketing. Ipanagihan kini ni ABC President Honorable Janus Yu. Salamat nga to sa kang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, Honorable Roberto Uy, sa inyong pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolog. City Vice to ang Honorable Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Mayor Evelyn Uy, salamat kay Madam sa inyong pagsuporta sa Kapihan sa Dipolog. Kang Vice Governor o Presiding Officer sa Gudiyang Panlawigan sa Zamboanga del Norte, Honorable Senin Angeles, salamat kayo sir. Kang Board Member Julius Napikit, member sa Gudiyang Panlawigan sa Zamboanga del Norte, salamat kayo sir. Kang Board Member Romulo Muling Soliva, Chairman sa Committee on Finance Appropriations sa Gudiyang Panlawigan sa Zamboanga del Norte, salamat kayo. Kang Vice Mayor, Presiding Officer sa Gudiyang Panglungsod sa Dipolog, Honorable Horacio Velasco, salamat kayo nga to na kang City Councilor Kenny Valong
din sa dakbayan sa Dipolog. Sa kanunay nagsuporta ka nato sa Attorney Junal Jojo Napigit. Salamat kayo, Attorney. And kang Attorney Jasmine Pinsoy, City Councilor sa dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo kang Attorney Kenneth P. Rosal, atong President sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter ug legal consultant sa ato ang kapihan sa Dipolog. Kang muna say versatile, convertible, Honorable Lorenzo Buili, sa board member sa 2nd District, Liwigan, Zamboanga del Norte, o siya ang presidente sa Regional Board Members sa Tumam League. Legs. Sila gingon na board, dili ako, of the Philippines. Yan, panelist sa kapihan sa Dipolog, panelist na pwede siya may mong guest, versatile. Kaning usa, versatile gyapon ni siya. Honorable Ruben Ligorio, okay, sa members ng Gudang Panglungsod sa Dipolog. O panelist guest po ni siya sa kapihan sa Dipolog. Sila ang naghatag o kinabuhi sa itong programa, kapihan sa Dipolog nga nukad live to the Sunburst Fried Chicken. Good morning to Arman Frasco of Chicago, Illinois, and also to Merinol. Thank you sa kanunay pag-tune in sa itong programa, kapihan sa Dipolog every Sunday. And also to Kirk Chua sa Queensland, Australia. Okay, good morning. Salamat. Queensland na may S, di ba? Okay, Dad, good morning. Thank you so much, Edgar. Dax. Okay, nagkakasalamat ko. Good morning sa ato nga mga viewers sa atong live streaming sa tibuok kalibutan. Good morning, good afternoon, and good day. Alang sa tanan nga nag-tune in sa atong live streaming sa www.rmn.weebly.com. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Dugang to pasalamatan, well, of course, ang ato nga venue sa ato panaguban sa Tulmanon, Kapihan sa Dipolog, ang Sunburst Fried Chicken. Nanimutang sa ground floor, Hotel Camila 1, Dalan General Luna ni atong dakbayana sa Dipolog. Ang dapit alang sa imong mga bisita. Ato ring welcome, no? Ang atong mga bisita karong mga kalabay mga adlaw nili sa dakbayan sa Dipolog since Friday, no, afternoon ang ato nga mga Couples for Christ Mindanao leaders, no, nga nagpaygayon sa ilaha nga panagtigom dinhi sa Dipolog City. After sa Zipra Amit, sunod po dayon kining niyang Mindanao-wide leaders for Couples for Christ, no, nga niapan sila diri hangtod pa sila rong udto hapon ugma pa ni manguli ning uban. Okay, sa mga taga-agusan ng ubang nga lugar na sa Estaca, welcome to Dipolog. Hope nga maayo ang inyong pag-stay. At pasalamatan si Dipolog City Councilor Honorable Attorney Raul Barbazo, Chairman sa Committee on Infrastructure sa Guniang Panusod Dipolog City. Ang Orozco Vision Care Optical Clinic na nagpahigayon kini sa Ishihara test o colorblind testing. Diya sa Orozco Vision Care dalan katipunan nitong dakbayan, mosab kini karon siya ang Silverwater Center. Ang LC Electrotech Marketing, NTC registered kini, alang nas pamaligya mga radio transceivers, mga base, mga towers, mga repeaters, suguban pa na kanila mga portable radio, mga base radio. Diyan na sa LC Electrotech Marketing bagsakan ni Idad Dalan Malbar netong dakbayan. Tomas Claudio netong dakbayan sa Dipolog. Nasab kanila ang Charis Catering Services. Masab ato pasalamat ngadto na sa John Vic Tire Care Center kini mga avid gini nato nga listeners matag Domingo ni sila si Mr. si John og si Vic, no. Tigpaminaw sa kapihan sa Dipolog. Tagiya dumala sa Tire Care Center, dealer sa mga surplus tires og mga brand new tires, Gadya Tunggal, Goodyear, Max tires uban pa, more 4 wheels and 2 wheels og mga vulcanizing needs. Ang CL Fast Food kanhi Chinlam Restaurant Dalan Rizal at bang sa merkado publiko ni atong dakbayan sa Dipolog na ilan na kayo ang CL Fast Food. Ang Dipolog Metro Shoppers ang dapit alang na sa imong mga gadgets, high-end gadgets, alang na sa mga laptops, cellphones, iPhones, tab phones, tablets, uban pa, mga netbooks, uban pa. Max, Spice o ing masab the Carbon brand. Ang si kanhi Congressman Atty. Rosilio Armatoy Barinanga karon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University Dipolog Campus. Ang dapitan Aquamarine Park, inato lang seafoods, ang dapit nga lamian mga seafoods sa dakbayan sa dapitan, kuban sa Gloria di dapitan, ang dapit alang sa tibuok pamilya for shopping, foods, entertainment, og Fantasyland nga nagbaton karon sa pinakataas og pinakadako nga roller coaster sa tibuok Pilipinas, bag-on mga rides usab diya sa Fantasyland. Masab atong dugang pasalamatan ang Elite Shopping Center, Aponting PhilHealth Office, Malbar Street, Dipolog, kauban na sa RPA Motor Parts and Accessories, unahan lamang sa DXDR. Dahil kagalingong mga
mekaniko alang na sa ipagtaod sa mga spare parts nga imong paliton. Ang Roskinder School alang na sa imong mga kabataan nga nagtungha karong summer gusto ka adto sa Roskinder School ang starting sa learning sa imong mga kabataan. Eustasia's Pension House na kinihimutang sa Barangay Biasong, the 5-star in pension house services and accommodation. Room rate starts at 180. Pipix Pension House, pinakabago nga pension house din sa Dakbayan sa Dipolog, Katipunan, Kono General Luna, moderno pension house, budget pension house, pero kanila ang daghan kaayo nga accommodation o serbisyo alang kaninyo. Ang GDL Enterprises sa ground floor, Peldia Building, nga Dakbayan sa Dipolog, mugama o mo assemble sa mga sounds gusto nimo, mga amplifier, booster, speakers, microphones, ug uban pa. Magpagama ka, level up ka sa imo o customize ka sa imo mga sounds. Ang ato sa GDL Enterprises ground floor, Peldia Building, nga Dakbayan sa Dipolog. Mao kini pipilat ka mga nagpaluyo sa atong panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Live diri na Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila, Dalan General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog. Balik kita kang edit para sa atong mga bisita karong buntaga ug ako mogiaghat. Makiguban ka na mo ngadto na sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Mabati kita sa duha ka mga sibianan sa RMN Dipolog, Tatak RMN sa 981 DXDR og 94.1 IFM. Dahil salamat, Det. Salamat kay Gar sa atong mga sponsors nga mo'y naghatag kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And nagpasalamat kita nga ni sanong gayud ang atong mga bisita sa atong pag-invite karong buntaga nila, kay importante kayo ang ato ang mga paghisgutan karong buntaga. Of course, atong i-introduce una, I would like to acknowledge the presence of our Provincial Schools Division Superintendent of Zamboanga del Norte, none other than Ma'am Natividad Bayubay. Good morning, Ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Thank you, Ma'am. Good morning to everybody. Ma'am Vicky, good morning, and to everyone here and to all your listeners. Thank you, Ma'am. Cute ang kanyang voice. Of course, we have with us our Suki, si Ma'am Vicky Perez, our City Schools Division Superintendent of Dipolog City. Ma'am, good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning and thank you for the welcome again and again and again. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa internet. Okay. Sa live streaming. At maganda ngayon ang linggo. Umulan kaninang umaga. So medyo presko ang panahon. At sana sa pakikinig nyo sa amin ay mananatili yung pagka-presko na yon. So magandang umaga ulit sa inyong lahat. Yeah. Before anything else, I would like to apologize for the absence of our panelists here nga wala makakauban nato karong Domingo ha. First and foremost si Konsehal Ruben Ligorio, do nato importante appointment na murag basig mo apas na to siya diri. And then kay napagaw gito la Sunday pagani kay sige tog concert king ko to. And then also Board Member Ronilio Boyli, Mamilabot anak to ni Representative Libacon kay man diri. Representative karon siya ni Governor Roberto Uy dito sa anniversary sa Kape Rojas. Kape Rojas sa Buanga del Norte, no? So mao to ang gitext nga dili siya ka-join nato sa Kapihan sa Dipolog karon. So we will proceed with our discussion. We'll talk about education diri sa atong Zamboanga del Norte, but again, atong ipahibalo sa atong mga naminaw karon ilabi na sa atong live streaming no nga kini ato ang mga kauban ron man taog atong mga guests man taog nato si Konsehal Ruben Ligorio kay maiko to siya mo Tagalog ba kay hindi sila makaintindi kaya asa na yon si Konsehal Ruben Ligorio, halika na rito iho. Okay, so we'll start with Ma'am Nati. Ma'am Nati Bayubay. Ma'am, this is your first time in to be our guest here in Kapihan sa Dipolog, and will you please tell us a little something about yourself, because since we all know na hindi siya taga rito sa Zamboanga del Norte, a little something about yourself. Apo. Good morning again. I am from the Cordillera Administrative Region. I was deployed here April of 2012 as OIC assistant. And when then in January of 2013, I assumed the office
as OIC SDS of Zamboanga del Norte. That's it about me. Okay, so if you're... A little naman kung imong Yeah, ipangalit. she's cute also, pitit kaya little Tagalog lang, pong Tagalog. little only, para meron namang thrill. Okay, so, ma'am, we were just wondering, if you don't mind, kasi sabi nila, why Cordillera region? Bakit nandito sa Zamboanga del Norte Tagalogin nakaka-assign? mo. And then, kasi, konti lang ang Tagalog ko eh. So, yeah. So, bakit of all the places, Zamboanga del Norte, it's not, we don't mean to drive you away, ha? But you're welcome here in our province, but we're just wondering. But anyway, I may come from the Cordilleras, but when was that? February 10, I got my designation as assistant vice Mr. Jonglai Jr. So officially, I'm from the Zamboanga Peninsula. Okay. Like I learned that Sir Jonglai is from Sikayab. So am I from Sikayab as well? Because I am I'm sitting on his item, kind of. Okay. So as to why here, items of superintendents and assistants are national items. So we can be assigned anywhere. Basically, we are guided by the principle that we go where our services are needed. So it's not that you need me maybe, but you need somebody to be in that office in the meantime. Okay, Edgar, Okay. personal question? No, not personal. Okay. Follow up. So there's no way for you, ma'am, to refuse on assignments. Pwede ka bang ma-refuse assignment ko? Kaya halimbawa, Loan ka del Norte ka, there's no way for you to Hindi refuse. po. Para po kaming mga sundalo din po. Okay. We Obey have first. to comply before Obey we first, no complain. complain. Yeah. You obey before you complain. But so far, I have no complaints. So why would I? Okay. Okay, thank you so much, ma'am. On a personal note, before we will go to the serious question of the day, on a personal note, are you still single, available? Kasi you look gorgeous. Para sa ating mga nakikinig, ha? Okay. Kasi ma'am naman, maganda talagang araw ngayon. You're live worldwide, ma'am. We're live worldwide. Worldwide tayo, ha? We're live streaming. I am not married. See? So, she's still very much available. Okay. Okay. So, kidding aside, we'll go to the serious side of our kapihan sa Dipolog. Para kuan lang yan eh, yeah. Pang hit up, pag ulit. Yeah, pang warm up. para kuan lang yun eh, para Warm up. at ease eh. Okay. Ma'am Vicky, there are reports that you are hard to Ma'am Vicky, I'm sorry. Ma'am Nati, before you. Ma'am Nati, there are reports that, I'm a little confused, Women's Month ngayon eh. Saka International Women's Day kahapon. Kaya women power tayo ngayon. Women power tayo ngayon. You just relax and set Justify. aside. Relax lang kayo guys dyan ha. Women power ngayon eh. Sorry po sa Nakakaedad na inyo. tayo. Okay. Ma'am Nati, how difficult are you to be interviewed by the local media? Because there are reports that you are hard to find and you are difficult to be interviewed, hindi ma-reach. Will you please justify yourself in fairness to yourself? Thank you, ma'am. I am here today. I don't see any difficulty in media reaching me. So, thank you so much. Para sa mga, ako bilisayon, importante ni, para sa mga kauban nato sa local media, dili siya difficult to reach. So, anytime, basta mo appointment lang mo, maski ni Ma'am Vicky, they are always available for interview. As long as you're not busy, ma'am, hindi ka rin mahirap hanapin. Hindi po. Kasi meron kasabihan na madaling lapitan, hirap hanapin. Hindi po. Like, if you have any concern, our office is just across the road. Yeah, we are open from 7 until you need us in the night. It's okay. Like, it's convenient. So we just stay there as long as we have clients to attend to.
Okay, thank you so much, Ma'am Nati. Ma'am Vicky, how is your rapport with our new provincial schools division superintendent? Do you get along with each other? Oh, Especially mga beautiful kayo. Definitely. Kasi nga, we're exchanging notes, we are saying hi. Magkalapit lang, nandun sila sa National High School. I drop by when I go to the National High School. She does that. Have coffee, make chika. Wala kaming problema. That's good news. Okay, so wala tayong problema dito sa kapihan sa Dipolog. Number one question, ma'am. I would like to address this question to Ma'am Nati. Number one question is that these are the concerns of the teachers in the province of Zamboanga del Norte kasi hindi kasali dito si Ma'am Vicky. So this is solely dedicated to you. Okay, wow. Okay, so how's the salary of the kindergarten teachers? Because they are clamoring for it since they didn't receive it up until now. So what's the status of the teacher salary, yung kindergarten teachers? For the first semester, it was released in as much as the fund was downloaded by the central office. This time, it is payable. I mean, we have requested for the payment. The contract is between the kindergarten teacher and the central office. It's a kindergarten volunteer program. They are not yet regular, so we would depend on the release of the fund from the central office. I have consulted with my accountant, and he's saying by the end of March, since we have submitted our request last January for the payment of their salary from November, December, January, February, March. Follow-up question, ma'am. So you mean to say that the money is already there and Not then yet. it's not yet Yeah, there? we have Okay. requested. It has yet to be received by the division office. Is this usual, Mar, or unusual na? It is a matatagalan usual thing. It is. Like, I don't know with the Dipolog, but that's how it is. It is a lump sum. The same. We just make the teachers understand that this is the way it is. As soon as we get the money, we will give it to them. We don't keep it for ourselves. It will not earn interest it for does us. not. So when we get it, we disperse We it at immediately once. pay. As long as they submit to the office documents that would prove that they have served, like Form 7, DTR, and so on. So what are we talking about? How many kindergarten teachers are affected? Statistics in Zamboanga del Norte. Around 300 300. teachers. Yeah. Dipolog, it's a little less than 40. Okay, so we have around almost 400 kindergarten teachers affected. Around 300. Around 300. Yes. Okay. Of this 300, ba meron bang nasa mga malalayo talaga? Kinder? Yeah, the target of the central office with the K-12 is to deploy kindergarten to all schools, and I have 600 plus schools, 635 schools in Zamboanga del Norte. So we are expecting deployment of 600 plus kindergarten. But to this time, we were just given 300 items last year. So we are still in need of 300 something item to comply with the deployment of kindergarten teachers. Are there more applicants as to date, ma'am? Ma-apply ka? To this day, all the schools have kindergarten. Some have are given already items, some are of volunteer status. Ito po yung sinasabi nyo ngayon na kailan ang sweldo nila. Kasi sa regular, ang sweldo po nila, regular din po. Yung mga volunteers, depende lang po kami sa downloading po ng Okay. central office ng pondo po. So madami pa ring volunteers na nag-apply? Madami pa po. 300, around 300 people are So they volunteering. don't have problem with the salary, the delay of the salary? None. We pay them as soon as money would get to our office. Yes. So, ma'am, you're saying that you will not know when they will receive the salary because it depends on the central office. Yes, it would depend on DBM downloading to us the salary of these teachers. Okay. Are Yeah. these teachers assigned in the area, either municipality lang? Yeah, localization. Localized, yes. Localization. Sa ganitong number,
Sa ganitong number kasi ma'am, dahil November pa hindi na sila nakakatanggap ng sweldo, it will be assigned in an area na medyo distansya sa pamamahay nyo. Problema Medyo po. Apo. mabibigat na rin yan. Apo. Lalo na preschool teacher sila. Apo. At saka, kailan to nag-umpisa na naging nagka-problema yung... Parang Ma'am Vicky, parang taon-taon man yata na people would Yes, inquire. taon-taon yan. Habang yan. hindi sila regular. Parang ngayon lang kasi, lately lang kasi naging matunog sa ere yung reklamo nila at saka yung may mga local media rin na dinadaanan yung mga reklamo nila. At saka siya yung bumabanat sa ere dahil hindi naman daw mahagilap si Ma'am Nati. Ang alam ko naman po, back in my former province, ganun din po siya. Yung sweldo ng kindergarten na under the KVP, like June to October, natatanggap po nila around November, December. Ganun po ang downloading ng pera. So asahan natin na this semester, it would come by the end of March or first week of April. Kasi magsasubmit man po kami ng mga reports na may klase nga po talaga na basis ng payment ng sweldo po nila. Hindi ko po alam kung dito hindi ganito noon. But I believe na Actually, it is a nationwide thing that we are only dependent on the date of downloading of the money. Yeah, Ma'am Vicky. Ngayon lang lumabas. Siguro in comparison with the regular, kaya nila nafe-feel. Yeah. Pero historically speaking, it was much, much worse before. At dahil siguro nakikita nila na kasi marami-rami na yung regular na kindergarten teachers ngayon, so nakikita nila yung regular kindergarten teachers are regularly getting their salary. So parang nakaka-feel sila na bakit kami wala pa. Yun. Dati lahat sila volunteer at actually mas late pa talaga ang dating. Tapos na ang taon, wala pa silang sweldo. Ganon ang nangyayari. Mas mabilis nga ngayon ang bigayan ng pera eh. Okay, thank you so much. We will go to issue number 2 and 3. I think this is related. Regarding the delayed payment of loyalty pay of teachers and the step increment. So, from the city, we will go to the province. We'll go first with Ma'am Vicky for the city of Dipolog. Sa loyalty pay, it is charged to savings. Okay. Availability of savings. Ang problema namin, we have to certify last year, at least ngayon quarterly na lang. Last year, monthly, magsa-certify kami ng savings. Pero whatever savings at the end of the month, talagang reverted back na yan sa treasury. Kaya kailangan talaga, kung whatever na nandyan na pera, spend. At the end of the month, babalik yun sa treasury. Hindi kami maka-generate ng savings. Ngayon, at least quarterly na, makikita na namin kung anong... At saka, based din yun sa savings. Eh, pag nagkakaroon kami ng bakante at reported na yun sa DBM, hindi na nila binibigay yung sweldo nung bakanteng position. Kaya mahirap kami maka-generate ng savings sa personnel salaries. Ayun. Okay, thank you so much. Ma'am Nati, with regards to the province. Pare-pareho po. Like where they get their funds for payment of increment, doon din po kami kumukuha. Yung savings po namin. So depende lang po talaga sa availability ng savings. And we get this from the savings from personal services. Okay, so I think... Magdagdag yeah, lang ako sana. ma'am. Go ahead, ma'am. Doon sa step increment, ang karamihan na reklamo ay bakit hindi pa na-integrate sa kanilang sweldo. Ganito po yon. Ang budget cycle kasi ganito, ngayong 2014, nag-start na ang year, nagpaplano na for 2015. Pero ang basis namin, ang data ng 2013. So, kung nakuan sila, kung hindi pa sila nakuan sila by the end of December, no? Hindi pa na-integrate yung kuan nila,
ilalagay pa namin yan, nag-start pa lang sila sa step increment, reported pa lang yan, reported ng 2013, ipapasok sa budget ng 2015. So, matagal talaga. Kasi ganyan ang budget cycle, binabase ng DBM doon sa SIPAP namin ng previous year. So, inuhugot lang naman yan. So, dahil nga sa budget cycle, nauhuli talaga yung mga step increment na integrating. Again, pero kung may savings, binabayad namin yan kasi that's salary. In fact, yan ang priority sa savings, step increments. Okay, thank you so much. I hope yung nakikinig sa atin na they do understand it. Do you have anything to add, ma'am, before we will go to another issue? Relative to what? About loyalty pay and step increment? We also have documentary support for claims. So, minsan po, nahihirapan din po kaming magpa-submit sa mga teachers. We have a list of requirements so they can process or they should comply with bago kami mag-process. Pero minsan, malayo daw po, yun man ang laging rason, malayo daw po sila, mahirap daw po sila mag-submit. Pero this time man, I have asked the school heads to be in charge of those documents since they should be taking care of their teachers. School-based po yan. Sinasabihan ko sila na you are familiar with when these people are in the service. So every 3 years, meron pong dapat na step increment ang kanilang sweldo. Pero from the end of the teachers as well, dapat mag-submit din po sila. Hindi po, opo, minsan talaga, may mga requirements po kami. Minsan sasabihin nila, wala silang time. Kung gusto mo if you're after a benefit, you really have to comply with the requirements. Hindi naman po pwedeng kami ang gagawa for them. Yes. Okay, thank you so much, Ma'am Nati, for the enlightenment. No? We will go to another issue. Dahil marami talagang issues no, na dapat natin i-discuss dito so that the teachers who are all listening right now and tuning in and viewing us, medyo ma-enlighten sila. And also the people of Zamboanga del Norte. So we will go to the, we have discussed this dati always with Ma'am Vicky about the MOOE, because to increase the MOOE, there were many malpractices in the past na meron tayo mga ghost students, no? And that was admitted really in the past. So on the part of the province, under your administration, Ma'am Nati, how is it? We're strictly compliant with the requirement of LRN. Learner, yeah. Apo. LRN po. Apo. What's LRN? Learner reference number po. Okay. So may number po ang estudyante. Ito din po, I am parang if they need, since students are required of IDs, nakalagay din po sa ID ng bata kung ano yung learner number po niya. Ang nangyari po kasi, hindi ko nga alam kung paano mag-create ng ghost ng ang mga wala man po, I couldn't say na may ghost nga, but when that was required, biglang bumaba po yung aming enrollment. Na yung dating sabihin natin 200 ang kanyang enrollment, naging 100 na lang. So sabi ko, saan po yung mga bata? Wala din naman pong explanation na sila'y na-transfer, sila po'y nag-drop. Kasi if they would claim that a child had been transferred to another school, there would be records, there would be document proving that this child was really transferred or what. So parang deduction lang naman po namin na ghost nga po. Pero we couldn't really tell na, kasi hindi man mahawakan ng ghost. How would I tell if it's this is a ghost or anything? Pero yun po ang nakakatuwa. Like, bigla pong, when numbers were required, like a number for each child was required, bumaba po ang aming enrollment. Wala na po akong explanation doon. Apo. So, ang implication po nun, in as much as the enrollment would determine the MOE of the school, parang may problema po tayo doon. So, if a school is, kung napatunayan pong may nag-certify ang principal at saka yung teacher na
ito ang kanilang enrollee, tapos mayroong mangyayaring headcount, accountable po ang school head and the teacher. So pwede po silang makasuhan administratively for falsification of documents and dishonesty. We've been repeatedly, I would tell the school heads and the teachers of that. So I hope na wala pong mangyayaring gano'n. We would want real numbers, real people in our department. Thank you so much, Ma'am Nati. On the part of the City of Dipolog, Ma'am Vicky, have you met any ghost students? Nag-exercise na kami ng 2012. Nag-exercise na, ha? Nag-exercise na. Okay. So, wala na talaga ngayon. Dala-dala ni ma'am yung mga Ghostbusters. Yeah, Ghostbuster eh. Yun na nga ang term nila sa akin. Ako daw yung Ghostbuster kasi talagang maingay ako about yung mga ghost enrollment noon pa man. So, yun. Okay, thank you so much. We will go to the graduation, forthcoming graduation exercises in the different schools of Zamboanga del Norte. Kasi ito ang importante, ha, yung mga parents, they were already told by their respective children, meron kaming yung mga, maraming mga, ano yun, yung para sa mga graduation fee, yung mga bayaran, marami, yung mga coconut husk, yung mga walis, yung mga floral wax, di ba? Paulit-ulit yun. Pero, tsaka yung, meron ako na, I've learned something na yung mga audiovisuals na projects na pinagawa sa mga, come to think of it, mga elementary pupils. Yun ang pinagawa sa kanilang mga teachers, including mga recipes. Paano yun? Ang dami ng mga students, tapos pinasubmit ng gano'n, aanin yun ng teachers at the end of the school year. So maybe it's the right time to tawagin yung mga teachers ninyo, ma'am, para maging warning sa kanila. Okay. So we'll start with the City of Dipolog. Ma'am Vicky. Actually, isa na rin yan sa... Nasabi ko na yan, paulit-ulit eh. Ano ba yung mga assignment? Yan ba ay talagang angkop na it will show na nakuha ng bata yung competency? Kaya pag sabi ko, ano yung mga cutouts na yan na ipipaste? Anong competency ang minimeasure nyo yan? Kung paano gumamit ng gunting? Kaya alam na yan ng mga school heads. Sinabi ko na rin yan sa mga teachers. Kaya lang kung minsan, ang hirap kasi, alam nyo naman, pag nakasanayan na, kailangan mo pang pukpukin yata bago magbago eh. Old habits die hard. Ay, yun na nga. One of the great forces in earth is habits. The force of habit. Pero yun na nga, we're still trying. Ang kwan nga lang yan is, sinasabi ko rin sa mga principal, natutukan din nila ang kanilang mga teachers kasi wala kami doon. Ang division office medyo malayo-layo. Hindi namin kaya yung every teacher tutukan namin. Ayan ay sa mga school heads na. Kaya if we get reports na ganyan, ang school head ang pinapasagot namin. Hindi yung bahala ka sagutin mo yan, bakit ganyan yan. So, yun na nga, pati sabi ko nga yung mga illustration board na yan, aanhin nyo yan. Yeah, that's true. Pupunuin nyo yung classroom ninyo ng illustration board. Maganda ka ko yung insulator. At saka yung mga assignment na mga parents ang gagawa. Yes, marami. Hindi. Sabi ko, hindi dama. Actually, marami na akong mga inaano yan. Ayun na nga. Yeah. Ginigridan nyo kako yung mga nanay niyan eh. Hindi naman yung bata. So, sabi ko, tigil nyo na yan. Pati yung mga, mga kailangan pa, at the end of the year, bago mag-clear, yun nga, floor wax, etc. Yung mga clearances. Makarinig ako kanyan. You are going to explain to me. Ganun lang. Okay. So, thank you so much, Ma'am Vicky. On the part of the province, si Ma'am Nati, have you heard of that? Marami. Po, mas malawak po ang aking area. But on the onset, like last June when we had our MANCOM, I have informed them of
complaint na na-receive ko before na may mga requirement for graduation. Wala man po talaga. It's zero requirement for graduation. Ang required lang that they pass that they have passing grades and so on. As to contribution, wala po ding required. We are pleading with the parent that they should, that the graduation rites are kept solemn. Wala pong party-party, walang magarbong pista. Hindi man po siya. At saka yung kanilang mga attire. Oh. We're Are they limited required to, no, they are not required to use toga. No toga for the kindergarten. It is limited to school uniform. Wala na pong nakakatuwa nga na yung wala na yung symbolism ng toga kasi pati mga kinder, mga pinagtotoga nila or something. Siguro in private schools, no, they do that. Ma'am Vicky? Ganito din naman. Ang pagdating kasi sa graduation, ang PTA ang nagde-decide niyan. Isa pa yun. Kaya pag nagre-reklamo ang parents, teka muna, sandali lang. Wala ba kayo doon sa meeting? Wala ba kayo sa meeting? Sana nandun kayo para sinabi ninyo. Oo nga. Ngayon, naintindihan ko rin naman, ayun na rin nga eh. Hindi naman, not necessarily, kasi ayaw ko ng mga bonggang kwan. Ayaw mo pang patayin mo. Ang parents din naman ang gusto. Halimbawa, sabi namin uniform ang gagamitin. Fourth year na, ilang taon nang ginamit ang uniform, faded na. Yung picture na yan, para yan sa itatago nila for years and years. Tapos, Para sa Facebook yun. Faded na yung uniform. Gusto nila kahit graduation, bago yung uniform. So, gagastos pa rin ulit. Kanilang sariling kwan ngayon. Kaya ang parents din, kung minsan nagsasabi, mas madali na lang, mas cheaper kung magtoga kasi magre-rent na lang 50 pesos kaysa patahi pa ng bagong uniforme. Ganon ang mga kanil. Pero it's them who decides. Oo. Kaya nga sana, kung merong mga meeting na ganyan, ito rin naman ang nakikita ko kasi sa mga parents. Yun, magre-reklamo yung hindi nag-a-attend. Oo. Yung hindi nag-a-attend, sana doon na nagreklamo na sila. Ang isa pa, kahit nag-attend sila, pag nagsalita na ang medyo maboka dyan, tatahimik sila. Tapos, pagkatapos ng meeting, saka na lang sila magre-reklamo. Hindi ho ganyan ang democracy. Wala kasing guts, ma'am eh. Ayun na rin sana. Kaya ang mga parents, sinaano ko, since tinuturo yan sa mga bata, ay kayo ay mga example na magsalita kayo kung kailangan meron kayong sabihin. Sa tamang oras. Hindi yung meron ng desisyon, pagkatapos, saka magre-reklamo. Ayun. Yun na nga, sana nga ganun. Kasi hindi naman kami nagde-desisyon yan, kayong mga parents. Okay, thank you, Ma'am Vicky. Ma'am Nati, how about you sa province? Doon naman ang stricto man talaga ako na they are limited to the use of the uniform in their graduation. Kasi kung sakali mang sabihin nilang graduate na din yung uniform. Para wala pong gasto. I have informed the school heads na hindi ako mag-a-adjust doon. Kasi ganun man lagi ang reklamo ng mga parent, kahit na mag-agree sila in a PTA meeting, may magreklamo pa din. So I would tell them to go back to what that's been provided by the secretary on observation of graduation as a solemn ceremony. Okay, thank you so much. We will now go also to the welfare of the teachers. Okay, so these questions have been asked for a while now, and this is the right time to relay these questions to you, being the head of the respective city of Dipolog and Provincial Schools Division. Ma'am Nati, Ma'am Vicky, the question is, how do you rank the teachers for promotion? What are the requirements, or are the meron talagang mga policy behind it? Because as in the past, it was already reported, and I have to say this again and again, na merong promotions for sale, merong teachers item for sale. So,
Who will go first, Ma'am Vicky or Ma'am Nati? Okay, Ma'am Nati. Oh, it's your time to shine. Okay, lilipad ka eh. Sige, Ma'am. Meron po akong posting sa gate ng aming division, tapos sa mga district offices na items are not for sale. Be it promotion, transfer are not items. Be it promotion, extension items, natural vacancies, nothing is for sale. Opo. So kung may experience silang ganon, I assure you that in my watch, it is never for sale and it will never be for sale. Including the ranking. Apo, sa ranking din po, we are guided by DepEd Order number 12, series of 2012. Kung ano lang po ang provided na functions of the different committee, dun lang po sila. When it would come to appointment, when items would be deployed to the different schools, we consult the school selection committee. I ask, since it's a requirement in the DepEd order, the school selection committee should submit to my office as inclusion in the folder of the teacher a school selection committee recommendation for a particular teacher. But basically, we are guided by what is provided in the order, that we will be accommodating the A's first, the registry A applicants first, before we go to the B's. But sometimes when the A would, like we have a case here in one district where an item was is supposedly the teacher would get the item since she is in registry A. But 3 times she refused because she doesn't want to be deployed to any other place but her hometown. So nandun po siya volunteering for kindergarten, as a volunteer for kindergarten, registry A po siya. Pero may mga items po na available sana, pero wala na kasing kindergarten. Ibibigay sana sa kanya in as much as qualified din naman kasi registry A, pero ayaw po. Gusto doon lang daw po siya. So may mga pagkakataon na nakuha yung somebody like an A registry is taken kasi nag-refuse. Ang B registry is taken kasi nag-refuse ang A for deployment to a certain school. So ngayon naman po, ang deployment is provincial-wide. So all the A's, they can be deployed anywhere. Pero ang nakakatuwa, yung mga tiga-dipolog, ma'am, nag-apply sila sa akin. Sabi ko, kunin nyo nga yung mga folder nila at ibalik ko kay Ma'am Vicky. Kasi karamihan ngayon, in relation to transfer, yung mga tiga-dipolog na, kasi limited man talaga ang item dito sa Dipolog kasi maliit siya. Malaki sa akin. This year, we have 270 items compared to the item of Dipolog City. So ang nangyari, madami pong tiga-Dipolog na nag-apply sa Pulangco, sa Katipunan. Pero ang experience ko po, yung mga bumabalik-balik sa akin na requesting for transfer to a nearer school to Dipolog, tiga-Dipolog po sila na-deploy sa Osmeña, na-deploy sa Cheyenne or Sibuco, kasi doon man po ang item. Pag-apply po nila, sabi nila, they can go anywhere. Pero may isa na 2 buwan siya, tapos pumunta siya doon sa... Pumunta siya sa kanyang godfather. Pinapa-certify na his life is in danger, so he needed to be taken out of Sibuco. Samantalang when they were given the item, there's a waiver as part of the appointment paper na pwede nilang i-waive kung feeling nila they're not safe in the place. Pero kinuha man nila. So, ang akin din, sabi ko, based on that experience, I would be giving back to Ma'am Vicky all the folders of those people from Dipolog para dito na sila mag-process sa Dipolog. At saka Ma'am Vicky, kunin mo na din sila dito. Kung may item. Masakit ang ulo niyan, Ma'am Vicky. Ang ha? problema kasi, sa totoo naman, ang mas marami ang graduates na taga-Dipolog kasi by virtue of the nature of the economy of the place, mga taga-Dipolog, karamihan ang individual freedom na rin yan kung saan nila gustong mag-apply. Tulad yan na sabi ko nga para yung sa loto,
tataya ka ng marami to improve your chances of winning. So siguro to improve your chances of of being employed, apply sa lahat. But yeah, Yun na rin. Yun na sa'yo, you get to choose. So, gano'n na rin yun. Meron, karamihan talaga ang transfer gustong pumunta ng Dipolog. Pero kaliit-liit ng Dipolog Ito nga, sa totoo lang, kahit sa napapag-usapan na rin naman yan, ngayong nagra-ranking, nagtanong ako sa elementary, ilan ang nag-apply? More than 120. Ang dami. Sa high school, 80 plus. Ngayon, yung bagong applicants. Nasa dati naming ranking ng last year, meron pa sa elementary na naiiwan na hindi pa na-absorb na more than 300. O idagdag ko yung 120. Adi more than 400 na yan. Tapos, kare-receive lang namin ng notice na meron kaming additional items. Okay, elementary, ilan? 4. Na, 300 plus, andin na. 4 lang, 400 plus ngayon ang aanuhin namin. Ano ang gagawin ng mga iyan? Tatakbo sa mga godfather, godmother? Sinabi ko na yan sa mga barangay chairman, sinabi ko na yan sa PTA. Yeah, that is Pwede ba yung mga political anak patronage. nyo, huwag nyo nang paaralin ang education. Ang dami na. Mismatch, job mismatch, yan ang pinoproblema namin. Kaya kami namomroblema ng mga kasi to improve their chances, tatakbo kung kani-kanino. Are you not, ma'am? That's the excuse me. reality. Ma'am, excuse me. Are you not being pressured by politicians because whether we like it or not, accepted yan. That's a sad reality in our employment, state in the province and in the whole country because it's whom you know, not what you know. So, pag mayroong political patronage, are you not being pressured? Because, like what you said, Ma'am Nati, may tumakbo sa godparents at saka Ma'am Vicky, paano yun kung si gobernador, congressman, or mayor, or barangay captain ang May padrino? guidelines How naman. do you solve that one? Nati, ikaw Okay, nga. Ma'am Nati. sige ganito. When this time the English proficiency test for all applicants is conducted simultaneously across the province. So yung result po yung RQA, Registry of Qualified Applicants, a result would be given to their respective mayor, to the governor, congressman, and then we would inform them that in as much as we're limited to what is authorized by the secretary, that we would only be accommodating the A's first and then B's after. Sana din po. Pero sa akin, wala pong problema. Nagkakaintindihan po kami. Hindi naman po sila nag-i-insist. So kung ang sakaling yung kanilang godchild nasa A, ano na po, okay na po siya kung may item po yung school. But basically, I would require the school selection committee recommendation for that particular teacher. Na siya ay okay. Ang akin, why I would want the school selection committee recommendation, pinapakonsider ko din kasi ang attitude ng teacher. No matter kung gaano siya kagaling, kung hindi naman po siya effective or the group couldn't be working harmoniously, kaya ako pinapakuha yun, na siya ay okay with everybody in the school. Okay, Ma'am Vicky, before Edgar. Wala naman akong problema. They can always recommend, but the bottom line is hindi, okay naman, naiintindihan nila yan. But at naiintindihan ko rin, like when I was in Pagadian na inano ko talaga sa kanila na eto, tapos pag may recommendation, they can recommend as many as they can, pero nandyan naman ang guidelines At saka yun na nga, even with that recommendation, I also, lalo na sa mga promotions, I ask around, kumusta si ganito, kumusta si ganyan, ano ang record niya, what do you know about her? Ayun talaga, it does matter a lot. Kasi lalo nang merong mga text ako dito na nakakatuwa.
Very colorful, ha? Ay, Ang mga very text colorful. messages. At kung teacher ang gumawa nito, Diyos ko, paano siya naging teacher? Yeah. No? Because Ganon. first and foremost, Grabe, ang as moral in. values dapat, no? So, Ma'am Nati, we have discussed this on the sideline, Edgar, ha? Are you not being threatened by these requests coming from politicians that you will not really accommodate this request? Because when it comes to also the state of education in your respective offices, division, meron kayong instances na maghingi kayo ng tulong sa mga LGUs, mayor for that matter, governor, congressman. Paano kung hindi sila mag-support sa inyo rin? So, anong gagawin natin? Wala tayong symbiotic relationship. Okay? Ma'am Nati. Dipolog, wala akong problema. Okay. They understand. Okay. Ma'am Nati. Sa akin naman po, yung support po ng LGU, given po yan. They wouldn't require any favor. Hindi po, kasi given po yan. It is their mandate to sustain the education in their area. So, kasi ganito po yan sa pag-open pa lang po ng school. Hindi naman po DepEd ang, hindi po ba Ma'am Vicky? Hindi po DepEd ang naghahanap ng area to put up a school. Sila po. Itong barangay official po, sasabihan po ang DepEd na kailangan po namin ng school. So doon, nakikita natin kung kaninong need ba ang nasasatisfy. So, ang simula po niyan is from the barangay, they would write to us requesting that they have this number of children and they want their children to go through school. So, minsan pa nga po yung marami po silang pinapromise doon sa letter nila that we will be providing the site, we will be giving you the temporary building for instruction, we can provide the plastic monoblocks to kind of. And then we will be hiring local school board teacher to service the school. Ganon man po yung pag-start ng eskwela. So hindi ko po alam na mako-question yung support nila if you don't give in to whatever they ask kasi obligasyon po nila na i-support ang kanilang constituent. Ang sa amin lang naman po, we are managing the resources of DepEd, servicing them. So kung may i-ask po silang favor na, ma'am, kunin mo tong teacher kasi ganito. Pero so far, wala naman pong problema really. We have an understanding that ang sa amin lang po, service lang po sa kanila. Hindi kontrahin sila or anything. But from the start, we solicit their continued support. Continued support po ang hinihingi namin. Kasi from the start, they were there. So dapat Apo. Katulad ng nangyari sa Candelaria, if I may tell you a story. Yeah, okay. Go ahead, ma'am. Candelaria is in Candelaria Gotala? is in Candelaria? Liloy. Liloy po. Liloy? Okay. Liloy po. So, sometime this year, may armed robbery po sa school. So, Apo. May bandits tapos kinuha po ang motor yata, cellphone and some cash. And the teachers were threatened na kung magsumbong kayo, babalikan namin kayo. So ang nangyari, nung narinig ko yun, I had to inform them to close shop already. I-close muna ang school until maayos natin to. So, pumunta sila sa office, sabi ko, I informed the community that I am temporarily closing the school. I wrote the director, I wrote the secretary through the director that I have temporarily closed this school based on what had happened. So, hinintay ko po na dumating po ang barangay. So, pumunta naman po sila sa akin. They worked it out with the Mayor Bolando, with the barangay chair and PTA, so with the army na from then on, they would be securing the school. Kasi yun man po talaga ang mangyayari sa amin. Pag threatened ang aming mga bata at mga teacher, hindi namin po ipagpipilit yung service. Ang foremost na concern namin, safety of life, security of life. Ang nangyari sa mga bata, na-deploy sila sa nearby schools who could accommodate them. But to this day, nasoli na po. I mean, we have reopened. Kasi nag-deploy na sila ng security. May mga tanod na doon sa eskwelahan. Local PNP na. Apo, andun na po. So, ang sa akin lang talaga, yung education is the concern of everybody. Hindi po siya limited sa amin.
Provide po lang namin yung teacher service, instruction, classroom if DepEd would deploy classrooms. Pero yung culprits, hindi talaga naulit. Nahuli naman daw po. Ah. Opo. Okay, so thank you so much, Ma'am Nati. We are glad to hear that. No, any additional information coming from Ma'am Vicky before the question of Edgar? Tungkol naman doon sa mga promotions, balikan ko lang yung mga promotions na ano. I would just like to emphasize na yung sa promotion, may ranking yan, but not necessarily, pag may ranking, kailangang sundin mo yan from 1, 2, 3, 4, 5. Not necessarily. Kasi dyan pumapasok ang management prerogative na meron kaming latitude of discretion. Kasi sa ranking, documents lang yan eh. At saka konting interview. Hindi namin alam kung ano talaga ang ginawa ng teacher na yon sa ano. Halimbawa na lang, eto ha, meron akong text. Ito yung text na sabi kong matindi. Para alam niyo ko ng anong kwan kasi good PM ma'am. Kung teacher ito, 1:18 PM, dapat hindi na siya nagte-text, dapat nagtuturo na. Okay. Okay. Pero anyway, nag-text pa sa akin. Good PM, ask lang me ma'am about ranking sa kung anong district na to, di ko i-mention. 42, pwede pala ma'am bypass ang rank number 1 na teacher sa ibang nagpa-rank. Nagtataka lang kami kasi ibang teacher ang na-promote 42, ang rank number 1 sa ranking hindi na teacher hindi. Pwede pala yun ma'am. Tinignan ko doon sa ng district na yon. Sabi ko, ang rank number 1 naman ang nakuha ko. Siguro hindi ito yung district na yon na mine-mention niya. Tapos meron pa, useless pala ma'am ang ranking, hindi naman pala rank number 1 ang ma-promote. Ranking pa rin pala until now ang patakaran sa division natin. So, sumagot ako nice. Please read the guidelines and understand it. Ranking is only documentary to assist the appointing officer. There are management prerogatives. Okay. Sumagot. Ganon ba yun, ma'am? So, kung sino lang pala ang gusto ng appointing officer, basta kasama sa ranking, pwede na. Ang ganda ng guidelines, ano? Taray ha, mataray. Okay. Medyo nagulat ako. Sabi ko, ikaw ba ang rank number 1? Your sarcasm shows that you are, in which case I was right in not choosing you. Okay. Sumagot. Di po ako ma'am, teacher lang ako na nagtataka kung bakit iba ang na-promote, hindi ang rank number 1. By the way ma'am, hindi po kayo perfect. For your info, marami din po kayong mga palpak dyan sa division. Hindi mo lang alam dahil iniisip mo, ikaw lang ang tama dahil ikaw ang superintendent. Tindi, no? Taray ha, taray. Sumagot ako. No, I'm not perfect, which is why I ask other people about candidates like former school heads, current school heads, PSDSS. I don't know the candidates personally because I do not know the candidates personally. Tapos sumagot pa. Masyado ka lang mambilib sa sarili mo. Hindi mo alam kinakain ka na ng bilib sa sarili. Hindi porke superintendent ka, ikaw na lahat tama. Wow, kung teacher ito, ewan ko na, no? Pero Ma'am Vicky, I get the same kind of type of text message. Siguro isa ang ganon? textmate natin. Ganon? Kasi may kasunod pa eh. You have this? Text to all siguro yan. Text to all. Kasi may kasunod pa eh. Kung ganon pala ma'am, wag na kayong magparanking. BI ka na lang. Yung BI lang pala ang susundin ng paranking. Tanong-tanong nala pag by time. Dapat pala ma'am, sa NBI ka naging superintendent, hindi sa DepEd. BI palang gusto mo. BI, okay. Tapos ang last. Ang last niya ha. Ito, talaga pinakamatindi. May pagkalunatic ka pala ma'am. Hehehe. May pagkalunatic ka pala ma'am. Hehehe. Siya siguro yun. Okay, so, yeah. I get the same context. Mga reklamo nila na. So, this is, this kind of message is, sent to both of you para hindi matrace up.
Para hindi matrace up Ewan yata. ko. Kasi mas matrace up province. Kung mas matrace up kung kay Ma'am Vicky lang. Pareho ang Kasi reklamo nandito nila. mo, maraming teacher na Talaga. ganito, Oo. nakakatakot. Kaya nga po, when we were... Nakakatakot kung may mga teachers na ganito. So Hindi, if you will kasi- meet this particular teacher personally, na matrace up talaga ninyo, anong gagawin ninyo? Hindi na Hindi ko na yan papatulan. pinapatulan. Okay, that's good. Meron Yeah. nagte-text sa akin ng 3:30 in the morning. Buti gising na ako. Mag-text back ako, hindi ka makatulog, kawawa ka naman. Malit na sa klase po. Meron pang 11:30 in the evening. Magte-text sa akin. Hindi ka makatulog, in love ka sa akin. Ganun na lang ang aking joke mo na kasi lang. ganun na lang. Dinadaan ko na lang sa joke. Okay, Pero Eder. ganyan ang mga tono. Okay, dito muna ako sa text. Kasi na-intriga ako. Itong ranking. Kasi ma'am, I got this one before. Previous administration, itong ranking. It's from the DepEd din. Isang ano din na. Oo. Itong ranking daw. Sabi niya, siya rin na, I got this from him na, parang ranking pa lang daw. Dahil meron kasing numbering. Yung number daw parang nakakaano sa mga aplikante, ay, number 1 ako, baka ako yung mga ganon. So, meron ba tayong talagang, understand na ano ba to ma'am? Understand by all ba to na ganito talaga sa ranking, hindi talaga assurance yung... Yes, we make them understand that. Start pa lang ng ranking, sinasabi na ng ranking committee, sinasabi na namin lahat yan, pero talagang meron sadyang hindi na, ayaw umintindi. Tingnan mo na lang. Yung nakaintindi ang problema. Ayaw mo intindi. meron, meron Tingnan mo na lang, kung talagang talaga siyang rank number 1, at ganito ang ipopromote mo, Diyos ko, kawawa yung mga bata. Excuse me. Kaya kailangan talaga mag-ano ka pa eh. Oo. Kasi ma'am, nagkaroon ako... Yeah, go ahead. Use your mic, ma'am. Sa ranking po, may personality at saka attitude point yon. So, opo, 10 points lang kasi. Sabi ko nga sana 50 points na lang kasi nandun na sila. Ang i-assess sana natin is yung kanilang attitude and attitude towards work. Eh kaso mo 15 points the most and then 10 points sa oo. So maliit lang po siya talaga, but alam niyo po crucial po yung attitude sa delivery ng service. Apo, hindi naman po lingid sa inyo na kaya po kami may anti-bullying act kasi minsan nabubuli ang mga bata ng mga teachers. So sana din nakikita man talaga to kung anong attitude ng teacher. Minsan, matatakot ka talagang i-promote. Kung pwede lang ba na mag-fire, wala man kaming option to fire teachers. So, yung mga teachers yun. For the security of the children. Kasi ma'am, nagkaroon ako ng doubt mula nung marinig ko. Galing kasi sa DepEd kasi siya supervisor pa naman. So, nagkaroon ako ng doubt. Ba't gano'n? Meron talagang gano'n. Dahil, kasama siya doon sa nag-interview siguro. Tapos siya pa nagsabi, ay, ranking rin pala ito. Kaya nagkaroon ako ng doubt. Meron pa ng ganito. Kaya ganun. So, you are not practicing favoritism among the teachers. When it comes to, we'll just, black and white, promotion and ranking. Yun ang advantage namin. Hindi Ah, kami taga rito, hindi kami hindi taga namin sila rito. kilala. So we are limited to what we see among kung ano yung What if, presentation nila. we'll turn around, konti. What if, deserving talaga, yung teacher na naghingi ng promotion sa inyo pero hindi masyadong sip-sip kasi hindi ninyo kilala ang Hindi yung man iba po. Wala Hindi man po palaging point ang sip. Walang point naman lumalapit yun sa eh. inyo. Wala man namang point doon Document ang presentation sip-sip, man oo. yun sa assessment Sa- nila. In the interview, when we would meet them necessarily, if we need to meet them, makikita naman po kung ano po siya. So wala pong room for sip-sip. Room for sip-sip. Although, aanuhin ko ganito, yung sa ranking dito sa Dipolog, yung master teachers, ang sa mga master teachers kasi, nire-redeploy namin sila kung saan sila kailangan because they're supposed to be mentoring.
dapat tulungan nila yung mga teachers na medyo kulang sa delivery ng instruction. Hindi pwede sa ngayon nung dumating ako dito, lahat sila nasa central school. Oo, pagkatapos ginawang tig nung principal, tig payong, tig timpla ng kape, tig ano. Maganda ang trabaho niya, ma'am. But they are being paid like principals. So, ano ko sila, ano ba ang kanilang duties and responsibilities? If you are going to mentor, then dapat puntahan ka sa eskwelahan na merong teacher na i-mentor. So ngayon, pag nagra-ranking kami, kahit rank number 1 ka, tinatanong namin sa interview, are you willing to be transferred to this school if you are promoted? Anywhere. Pagkatapos, nung promotion na, pinapagawa na yung ano, ayaw lumipat. O, edi hindi siya ang kukunin ko. Ayaw na. Ayaw magpalipat. Teka, usapan natin ito, umuo ka. You are dishonest. You are dishonest. You said you're willing, now you don't want. You're dishonest. So, hindi kita anuhin. Okay lang siya sa promotion, pero hindi sa transfer. So, ganun yun. Okay, Edgar, go ahead, please. Ma'am, aside Aga naman yun. Hindi, ma'am. Lost and found eh. I-announce natin mamaya. Akala ko nga aga-aga. Happy Valentine's! Christmas Happy 2013. Valentine's! Happy holidays! Hindi ito para sa akin, ha? Okay, ma'am, doon pa rin sa ano, ma'am, sa ranking. Aside from the papers submitted by the applicants and the interviews, sinabi ba niyo ba kung ano pang pagbabasihan niyo na makuha yung isang teacher? Yes, I do. Is this- Sabi ko nga, nag-BBI ako. I ask. Oh, naging teacher ka, teacher mo ito dati nung nandun ka, kumusta? I will ask. Tapos yung dating school head, yung former school head, titingnan ko yung kanilang mga outputs. Marami akong kinukonsider. Ang kasi sa master teacher, dapat maganda ang relationship niya with other teachers. Kasi magme-mentor siya. Kung ang tingin niya masyado siyang mataas, paano siya mag-mentor doon? Kasi kailangan kaibigan yun sa mentoring. So, ganun yun. Ang importante kasi sa teacher, maganda ang working relationship. That's true. Hindi mo makita yan sa dokumento. Correct. Malalaman mo yan pag nagtanong-tanong ka. Ganun yung kwando. Okay, thank you so much, Gar. Commercial ta. Kajot, Okay. ay hata mo balik sa question. Is Okay. it the same, ma'am? Sa province, din? Sa promotion po, sir, after the assessment, the result is posted. Informed po yung mga applicant kung ano yung standing nila doon sa application nila. Tapos, sa case ng master teacher, we have a requirement of number of teachers per master teacher in a school. So, karamihan po ngayon, nung pumasok po ako, ang mga master teacher po, nandun sila lahat sa central schools. Very O good. yung mga yung mga schools near the highway. Samantalang ang deployment of master teacher item would depend on the total number of teachers in a district. So ibig sabihin, may kanya-kanyang mentee ang isang master teacher. So ang ginagawa ko ngayon, kasi hindi ko man ma-undo yung appointment ng isang teacher, sa promotion po ako hindi man tumitira. Sa promotion po ako, hindi ko alam kung ano yung right word, but when there would be promotion to master teacher, applicants are informed that the deployment of this item is to this school. If you are willing to go to this school, you might get the item. But if not, please prepare a waiver that you are not going. Kasi one time, along the highway din naman tong aking na-deployan ng master teacher from this school. Kasi parang 27 sila. Meron silang 9 master teachers. Like, grabe. Yung deployment talaga, nakakonsentrate doon. So, maganda man siguro yung performance ng school, pero paano po yung ibang schools na they are entitled of the service of a master teacher? So nung may promotion doon, linipat ko yung teacher from that school who ranked number 1 doon sa isa ding school, pero it's along the highway. Nung dumating po siya doon sa school na yon, umiiyak siya kasi hindi daw ganun kaganda ang kanyang classroom.
Gusto na niyang bumalik kasi yung iniwan niyang classroom ang ganda-ganda. Tapos ibibigay sa kanya ang isang pangit na classroom. Sabi ko, kaya ka nga napunta doon. So you would help in improving the classroom. Hindi yung doon ka lang sa classroom mo dahil sabi niya nakagastos na daw siya. Sabi ko, kaya ka siguro na-promote kasi they saw that you have the potential in helping that other school. So nag-waive siya after a week of stay kasi lagi siyang umiiyak. Winave niya. So binigay ko sa number 2 na gusto niyang pumunta doon. So ganun pa ang mangyayari. We would consult with them kung ikaw ba willing to go there. If not, then this will be given to somebody else. Yes. Okay, Edgar, ato commercial. Commercial sa ta. Oh, Ayaw commercial sa pamukuan. Good talaga Okay. siya sa promotion. Oh, public school teacher. Kaya meron akong heart for teacher. Okay, ato pasalamatan ng atong mga sponsors sa atong panaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Ang Janus Marketing, ipinagyan ni ABC President Honorable Janus Yu, namutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Pasalamat sab kang Honorable Provincial Governor Roberto A. Uy sa Lalawigan, Zamboanga del Norte. Kang Honorable Vice Governor Attorney Sinin O. Angeles, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte. Kang Honorable Dipolog City Mayor Honorable Evelyn T. Uy. Kang Honorable Julius Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte. At usab kang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman Committee on Finance and Appropriations sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte. Pasalamat sab ngadto kang Honorable Horacio Velasco, Vice Mayor and Presiding Officer sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Honorable Kenny Valong, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Kang Attorney Junal Jojo Napigkit, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Kang Attorney Jasmine Inpinsoy, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Kang Attorney Kenneth Rosal, President Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Legal Consultant Kapihan sa Dipolog. Pasalamat sa mga kang Honorable Ronilo Boy Lee, Board Member, 2nd District, Zamboanga del Norte, og President kini sa Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Ruben B. Ligorio, Attorney Ruben B. Ligorio, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dipolog, panelist usab sa Kapihan sa Dipolog. Dugang pasalamat sa nato sa kang City Councilor Attorney Raul Barbaso, Chairman Committee on Infrastructure sa Guniang Panlungsod, Dipolog. Sa Orozco Vision Care and Optical Clinic, nagpahigayon og Ishihara test or color blind testing. Ngadto sa LC Electrotech Marketing, dalan Tomas Claudio, bagsakan ni edad nitong dakbayan sa Dipolog, NTC license nga mo instalar sa mga radio, transmitters, towers, sa mga radio transceivers, na sila mga base, portable radios usab alang kanato. Og imusab na kanila ang Chances Catering Services. Ang John Vic Tire Care Center sa dalan Quezon nitong dakbayan sa Dipolog. Kung sa Highway Santa Isabel, ang J&B Tire Supply. Sa alang sa mga ligid o mga vulcanizing needs, suguban pa ang surplus tires kanyang ginhanglan. CL Fast Food, ang kanhi Chinlam Restaurant at bang sa Merkado Publiko, ang CL Fast Food nasa bang CLE na alang na sa inyong mga bisita. Dipolog Metro Shoppers sa Rizal Avenue, Dipolog City, ang dapit sa inyong mga gadgets sa panginhanglan, laptop, netbooks, PC, cellphones, tablets, iPhones, tab phones, o mga branded sa Spice, Max, or Carbon. Kanhi 2nd District Congressman Attorney Rosiler Matoy Barinaga, Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Dipolog Campus. Elite Shopping Center at bang sa PhilHealth Building, Malbar Street, Dipolog, ug ang RPA Motor Parts and Accessories sa unahan sa RMN Dipolog, Highway Torno, Dipolog City. Na ikaw mga mekaniko nga moayos inyong mga motor, magpalit ninyo sa mga accessories diya sa RPA Motor Parts, Highway Torno. Roskender School, alang na sa unang ang sa edukasyon sa inyong kabataan, ipa-enroll sa Roskender School, labi na nagkaabot na ang summer classes. Ang Eustasia's Pension House, room rate starts at 180, the 5-star in Pension House services. Ang Pipix Pension House na bantog kay naila sa corner Katipunan o General Luna, moderno, habog-gaway o haom sa imong budget ang Pipix Pension House. Tayon king tultulon na kini sa corner General Luna, Katipunan, ang serbisyo
siguradong inyong kahimutan. O ang GDL Enterprises sa ground floor sa Pilja Building, alang na sa inyong mga prepares, boosters, o uban pang mga sounds nga panginhanglan o gusto kang palito mga speakers gikan sa gagmay dagko tweeters o mga subwoofers ato ang GDL Enterprises naa diya sa Pilja Building ground floor sa Dipolog City. Mao kini pipila ka mga nagpa-luyo sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog. Balik kita sa ato nga kapihan sa Dipolog nga nukad live diri na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camilo 1 dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Bet Ang mga commercials nga nagdalag kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog. Salamat kayo. Balik kita sa ato ang tulumanon kapihan sa Dipolog. Naghinapos nga tulumanon duha ka takna daghan gyapon ang isyuhan. Kauban ang ato ang Dipolog City Schools Division Superintendent Ma'am Vicky Perez og si Ma'am Nati Bayubay ato ang Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education. And we are very much privileged and happy na ni accept sila sa atong invitation to be with us this morning sa atong kapihan sa Dipolog. Kay daghan kayo ang ga-tune in karon mga teachers, principal, dili principal suspect ha, principal, superintendent, teachers, teacher in charge, tanan nga apektado sa education. Okay, so thank you so much. Kauban diri sa ato ang venue diri sa ato ang Sunburst Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Okay, so we have discussed problems there, problems here, ranking, political patronage and all those things, mga delayed sa mga salaries, ganon. So parang it's a parang difficult way to correct the system para to achieve a quality education. Ganon ba yun? So you are trying very hard. So Ma'am Vicky and Ma'am Nati, it's not the system but the people within the system. Okay, so how do you correct this? People within the system. So yeah, will not fit in the system. Baka anong mga measures na gagawin ninyo in the coming years pa na nandito kayo nag-serve sa aming locality. Ma'am Vicky. Well, sa You're not ngayon, lunatic, I know that. And that is dedicated to the one who texted you. that's a source of, comedic relief. Yeah. Oh, Diyos ko. Gusto kong matawa ako mabasahin ko na lang. Anyway, maraming kasi actually, ang isang problem natin dito, sa recruitment ng mga teachers, yun na nga, aside from maraming nag-a-apply, tapos kakaunti ang but the quality of the teachers who are already there, malaki ang kailangan gawin ng DepEd to raise the standard of the teachers. Standard, what I mean by standard, hindi yung standard na aanuhin nila sa bata, kundi yung kanilang sariling kakayahan. To impart yung skills and competencies that they are supposed to impart to the students. Because ang ng mga teachers ngayon, ang kanilang role is not to impart knowledge, but to facilitate the acquisition of skills and comprehension, competencies ng mga bata using only the content. So, yun ang namin, ang malaking problema nga lang is yun na nga, yung kakayahan ng mga teachers. Na iba na ngayon dapat ang pagtuturo, hindi na yung memorization. Dapat yung yung competencies talaga na kailangan nila for the 21st century. How to communicate, how to collaborate, they should be creative, they should be able to get along with other people, they should be able to learn on their own because they will not be forever in school and technology is changing very fast. Alam nga naman, balik sila sa eskwelahan every time may change. Yung competencies na to deal with these changes. Mukhang nauhuli mismo ang mga teachers pagdating sa changes. Ngayon pa lang, sa cellphone pa lang, ibigay mo
Ibigay mo yung sa maliit na bata, alam niya paano i-operate. Yung teacher, babasahin pa muna yung manual. So, yun ang mahirap ngayon eh. Yun na nga. So, malaki ang trabahong kailangan gawin namin sa DepEd just to raise the con. Ang mahirap din, kasi nandyan na yan eh. Hindi mo naman pwedeng Given. palitan. Hanggang 65 years old sila, andyan eh. Gaano katagal bago magkaroon ng turnover? Malaking kwan yan. Although nag-change na rin, nag-change ng ating curriculum. Ang teachers should be able to change with the curriculum. Maraming masalimuot pa na problema na kailangang harapin. Okay, thank you so much, Ma'am Vicky. Ma'am Nati, teachers, paano ang teachers na para they are also, should we say, quote-unquote, qualified to teach to the students? Kasi importante yung teachers eh. Lahat ng profession nanggaling sa teacher. Teacher is the mother of all profession. So, kung mali ang teacher, kung ang teacher walang moral values, paano na yung ibang profession na nanggaling doon sa teachers? Sila ang nag-teach eh. So, Ma'am Nati, in your capacity as the Provincial Schools Division Superintendent, malaki ba ang para matuwid ang daan? Ganito po, sa quality of teachers that we're getting and we're employing in our department, limited po kami sa what TEIs are providing us. So, may usapan man, Ma'am Vicky, di ba, na we should look into the different TEIs in our locality. Kung ano ba talaga ang offering nila, saan ba, naaayon pa ba yung mga tinuturo nila sa demand ng K-12. So, assignment yata ni Ma'am Vicky yun eh. Makipag-usap, makipag-dialogue, no? Ano ba? Tama po ba? Is it in time? What you're teaching them is it in time with the demand of the department? Tapos, as to them qualifying, limited din kami sa PRC. Di po ba? They are the ones giving the licensure. Hindi naman po kami. Pag lisensyado po sila, we cannot refuse them. Kasi that is provided na sila ang magbigay ng licensure. Ang sa amin lang would be assessing them as to where they would qualify sa RQA. Kung A sila, B sila, C sila, or would they qualify for appointment. So when a teacher is assessed and nakakuha siya ng 50 points, magko-qualify siya for appointment to a teaching post. Ang provision lang sa DepEd Order number 12 that we get the A's first and the B's first, considering the requirements to getting points. Masasabi po natin na parang na-cover na po na lahat ng guideline yung mga necessary skill ng teacher para ma-assess sila. Parang ang hinihiling ko lang kung sakali, because of the bullying that's happening in the different schools, pwede sana isali sa requirement. Pero may isang superintendent na nagsabi na pinapasubmit talaga niya ang psychological test result ng isang neuro and psychological test result ng isang applicant before they get an appointment. Tapos ngayon naman, sabi ko, pwede din po ba ang drug test? Kasi Importante yung drugs. Apo. Pero sinabi po sa akin na we might as well write the secretary that we be cleared on this requirement. Kasi tatamaan kami ng human rights kung i-require namin. Pero considering na may mga problema nga po kaming nangyayari, na yung bata pinalo or minartilyo dahil nakahay pala yung teacher, baka necessary na the parents and all other stakeholders would also help us in the requirement of this one. Pero sa drug test din, sabi nitong, my friend told me na, useless din daw ang drug test kung sa ihi lang. Pwede ba sa blood lang daw kunin ang sample? Kasi minsan sinuswap nila. Apo. Sino gagastos? Pero that would be of the teacher applicant. Kung pwede lang na... Opo. Okay. Ma'am, this is very important because
somebody texted me na this is a valid question, and I would like to ask this question to both of you because this is regarding we'll go back a little. This is with regards to the salary of teachers. Kasi daw, medyo ATM na ba ang salary na ngayon? So, like what we did when we interviewed in the past si Sir Ray Amit, okay, na malaking gulo doon sa division sa province. Ngayon, there are reports, and I would like you to explain this, if this is true, that some of the, I don't know, quote unquote, there are reports that the salary of teachers is now downloaded to a certain institution, lending institution. Is this true or not? Will you please explain it, Ma'am Nati, because this is for the information of everybody, and we would like to explain it here sa Kapihan sa Dipolog. We don't want to muddle the issue. Since you are here, will you please give your side of the coin? Ma'am Nati, you have the floor. Thank you so much. And I welcome this opportunity to clear the matter in as much as kami po ang pinagpipistahan dahil daw dito. Hindi ko, anong stasyon yun at hindi man, sabi ko nga, hindi man ako masyadong magaling sa Bisaya. So kung ano man yung sinasabi niya, masasabi ko lang na maganda yung sinasabi niya or something kasi pinagsisigawan man, you would only be telling those things na maganda pag ganon. So anyway, itong query naman about the direct debit ng sweldo ng teacher, ano po? Okay lang po. It came to my attention. It came to my attention when I requested DBP to give me an update of the downloading done by my office. DBP is Development Bank of the Philippines. Yes. Okay. So nagbigay po sila sa akin. So nung tinignan ko kung ano ba yung aming downloading, yung statement of our accounts, na it came to my attention na meron nga pong na-download na 1.340 million, 1,340,000 to SA Malone Lending. Ito po siya. So, sumulat po ako sa DBP. Sabi ko, ito po yung aking sulat. Okay. Tapos Will you please give us a copy, ma'am? Yeah, sure. Okay. Tapos nag-respond naman po sila na really there is a MOA, sabi niya, between pursuant to in other words, the transfer of funds was from the account of the teachers to the account of Malone Lending pursuant to a duly notarized authorization executed by the individual teachers authorizing the DBP to debit their individual accounts for the amount or range of amount specified in the same authorization in favor of Malone Lending. This is signed by Al Brian C. Tenorio, branch head of DBP Dipolog. Question, ma'am. Why is it that all of the lending institution here in Dipolog City and the province of Zamboanga del Norte, why is it that it is only addressed, the downloading is only to particularly Malone Lending institution? Do you mean to say that these teachers who have requested to download the money from the DBP to Malone Lending institution, they are borrowers of Malone Lending institution I'm not without your knowledge? We don't know, we don't mind the finances of the teachers. Ang sa amin lang sa finances nila, we give their salaries. However, they use their salary, wala po kaming pakialam. Yung paghihiram po nila, hindi po namin yung nasa-sanction. Dumating lang man sa attention ko to, nung makita ko yung aming statement of accounts na may direct debit. Pero na-clarify naman po ng DBP na hindi po direct debit from our account. It was direct debit from the account of the teacher. Kaya binigyan po nila kami ng list na ito naman po with full authorization ng teacher. So pakiusap ko lang sa mga, hindi po. Wala po kaming authorization dito. Yung mga teacher, pag nanghihiram kasi sila,
dapat basahin po nila yung mga sinasign nilang contract. So, nag-request ako ng DBP, ng CAPI, ng MOA of the teacher with Malone na authorizing DBP to debit direct to Malone their account. The amount that would pay whatever the loans that they have with Malone. Hindi ko pa nga po kilala itong mga lending institution na to. So with this situation, ma'am, you don't have any control definitely because this is the personal yes. Request of the teachers concerned because they have credits Yeah, with they Malone. borrowed from They borrowed lending money institution. from the lending institution of Malone lending Opo. institution particularly. So we would like to clarify that here sa Kapihan sa Dipolog because Opo. this has been the issue Yeah. the issue Nagpipistahan. in our local media. Apo. And yeah, that's why we are very much happy that you have clarified here with us at Kapihan sa Apo, Dipolog. salamat din po na this was the issue was brought out para may opportunity din kaming subagot. Kasi kung pinagpipistahan lang man doon, anong magagawang maganda noon? Like it wouldn't promote how's that? Harmony among us if they kept on with that. So pakiusap lang po. Ang sabi ko naman po doon, pwede po bang sumulat kayo kung ano yung concern, sasagutin po namin kayo in a proper forum. Hindi naman po magandang sa palengke ka lang nagbubunyag ng kung ano-ano. So ang akin naman, in as much as it is nalabas na po dito, I'm willing to give documents that would show na really we don't have a hold or wala po kaming pakialam kung anong ginagawa ng mga, hindi naman sa wala kaming pakialam, but basically, we cannot mind, we cannot encroach sa finances ng teacher. Opo. Opo. Yeah. Opo. So, ma'am, again, back to the issue of the day. How approachable are you with the local media? Kasi yung iba hindi yata maganda yung mga feedbacks about you that you cannot be reached pa. I'm limited, they are limited to their opinion. I couldn't really say na hindi ako ma-reach kasi nandito man ako ngayon. I have a flight schedule today, but I am here because I got an invitation to get to this program. Ang akin naman, we have an office. They might want to come there and discuss whatever issue nila, but necessarily, sabihan kami kung ano ba talaga yung concern nila. So anybody, the local media for that matter, can go to your office respectively with an appointment, or they can just request for a short interview for that particular day. Can they do that? Safe siguro na they make an appointment. Kasi minsan, katulad ng tatawagin kami for some program in the schools or we need to visit some schools tapos wala kami, wala man po kami magagawa na hindi sila nagsabi. Phone calls, ma'am, live. Phone interviews. I cannot grant that. I need to be informed on what issue is. Yeah, opo. Hindi Okay. man po pwedeng hindi kami ready. Okay. Apo. Ma'am Vicky. Same here. Kasi marami din namin kaming concerns sa opisina. Some of them are urgent, that needs our urgent attention. Outside. Tapos, yung basta na lang, hindi ko rin pwedeng payagan yon. O may mag-interview daw sa inyo, ha? Teka muna sandali, may kausap pa ako, may kwan pa ako, ito, kailangan lumabas ang memo, itong kwan kasi may aalis ako. So, first things first, yung urgency ba ng matter na sa trabaho namin, ang hirap Kasi we have to gauge pa yung kwan. Mahirap pa kung wala kaming data before us Apo. na meron kayong ini-interview pagkatapos meron kayong tanong na hindi ko alam yan, nagmumukha kaming tanga. So sana give us time to para kung we can get the data beforehand. Anong tatanong nyo? Sige, I will put together kung anong mga kasagutan dyan. Apo. Para dire-diretso. Ibibigay namin sa kanila Oo, kung ibibigay namin sa kanila. Wala kaming wini-withhold, wala kaming itatago. Ang pag ko lang naman yung timing. Okay lang naman yun. Andito naman ako palagi. Yeah, Pag that's nandito ako sa Yes. Nandito So, pwede pa rin nandito. yung, pwede pa rin yung phone interview so long as it is scheduled. Na tatawagan ka namin uli, ma'am, by next week para Ay, makapaganda. Tapos sabihin siguro nila, ito ang itatanong Ito, yeah, namin, yes. ano Yung po ba ganun, ang yung answer ganun, ninyo? oh. At kung pwede, kung nagtatanong sila at live sila,
yung sumasagot din live din para mapakinggan ng both sides. But really, I don't see enough time to go with that. Busy man po kami kaayo. Sabi ganun. So, we would like to take this opportunity from the bottom of our hearts to thank you both kasi nandito kayo sa Kapihan sa Dipolog and you trusted our program na dito kayo, you explain all the programs and projects and the issues, clear the issues dito sa Kapihan sa Dipolog. Before we wind up kasi meron tayong 10 minutes, 15 minutes, no? Uy, To go before wind up our marami akong program. sasabihin Yeah, pa. Ma'am Vicky, go ahead with your announcement. Yeah, and then Ma'am Nati. Announcement ko. Marami ito. Importante itong mga ginikanan, please. Kasi next year is the last year of the BEC curriculum. Yung regular na curriculum, kasi ang papasok na this year, yung instead na third year, grade 9 na. Eh yung mga nag-undang noon, na isang year na lang ang naiiwan, please mag-enroll na kayo next year. Kasi this is the last chance. This is the last chance na kayo ay makagraduate ng high school sa BEC curriculum. You cannot go back to high school na iba na ang curriculum. Yung may mga failures din ng third year, please lang magpa-list up na kayo sa Zamboanga del Norte National High School para sa summer classes para makapasok kayo ng fourth year. Okay? Yung may mga failures ng fourth year, kunin nyo na yung subjects ngayong summer kasi next year wala na yan. Last chance na. Pwede ba humabol na kayo? Back to grade 7. Kung babalik kayo ng high school, hindi na fourth year, grade 7 na. 6 na taon ulit yan. Please lang, nakikiusap ako, mga ginikanan, kung kayo ay nakikinig, yung mga anak nyo na nag-undang ng fourth year. We will, sige, anuhin namin, kasi kailangan talaga. Kawawa naman yung mga anak nyo, hindi na yung makakatapos ng high school unless bumalik sila ng grade 7. Last chance. Please, please, please. At saka sa ngayon, dahil nag-retire na si Mr. Uy, yung principal ng Zamboanga del Norte National High School, ako ngayon ang tumatayong principal. At saka marami talaga. Wala nga eh. Sana nga may rata, may dagdag na allowance, no? Pero sana nga, at makiusap din ako sa mga parents, nalaman nyo na kanina, yung mga graduating ngayon ng high school, pwede ba sa dami ng aplikante sa education, huwag nyo nang pakunin ng education yung mga anak ninyo. Kami ang namang problema. Huwag mo nagdagan yung 400 na aplikante. 400, more than 300 ang naiiwan. May dagdag pa na 120. Ang additional items namin sa Dipolog 4. 1%. Ko, wag nyo na papasukin ng education. Thank you. Okay. Thank you so much, Ma'am Vicky. Ma'am Nati, anything you can add about this, yung mga announcement mo? May mga principals pa din po na nag-ask ng permission to conduct their graduation sa 27-28. Provided po yan ng order na that's the date for graduation. Pero kung hindi sila makapag-comply ng 180 instruction days, they would need to conduct Saturday classes or extend until April po. So, and graduation po, simple rites lang po siya. Hindi po siya pabonggahan. Wala pong pista sa schools. Mag-graduate lang po sila, umuwi sila. If they need to celebrate, they can do that at home. Not in the schools. Paano ma'am kung talagang gusto nila yung mga bata or parents? Paano yan? Kasi pag may nagreklamo na naman na require na mag-party sila, mag-contribute sila, no contribution is required for graduation. No clearance is even asked from students bago sila mag-exam. Wala po kaming re-require na clearance. Ang kailangan lang nila na mag-exam that they have complied with the number of days of attendance to the schools bago po sila mag-exam. Opo.
Okay, thank you so much. Before we wind up, mayroong tanong dito. We have a question from our supporter and fan, no? From New Jersey, USA, Mr. Vicente Changson. Sabi niya dito, okay, so Women's Day kahapon. March 8, International Women's Day. March 9 ngayon. Women's Month ngayon eh. So, hallelujah to the women. Yay! So the theme is, sabi niya, the theme is equality for women is progress for all. Equality for women is progress for all. Agree. Ma'am Vicky, can you comment? I agree wholeheartedly. Kasi dapat ang kanyan talagang equal naman tayo. And we are also integrating that in our lessons. Yung we have this gender and development that is funded by 5% of our budget. And it's really going into activities and trainings na about gender and development para sa equality. Pero yun na nga ang nakikita ko. Kasi kung pagdating sa high school, mas maraming lalaking nag-undang kaysa babae. Kaya mas maraming babae na ngayon sa high school. Siguro ang gender equality, yung male naman ang anuhin natin ngayon. Ang problema kasi sa women, ang not so much dito sa Pilipinas, I think, except yung ceiling na tinatawag, pagdating sa higher positions, parang may preference para sa men. Pero pag sa kwan, mas problema yan doon sa ibang countries. Na ang tingin nila sa babae ay pag-aari, property, which should not be. Okay. Ma'am Nati, second-class citizen ang women in other countries according to Ma'am Vicky. So what's your comment? Women's Month ngayon eh. Apo. So to all women po, Happy Women's Month and long live women. Ang equality, there's no question as to observing equality between men and women in our department. Kasi na-appointment po yung na-appointment. we are women. Like, tignan niyo po, mas marami pong women na SDSS and ASDSS DepEd. So yeah. Tapos. Sa amin, siguro sa nature ng teaching, kaya mas maraming babae. Sa amin din mga teaching staff, marami po kaming babae kaysa lalaki. But we don't discriminate. As long as they qualify, if they're an applicant for PSDS principal and teachers, depende po sa performance yan. Hindi dahil babae sila o lalaki. So, thank you. Okay, so we don't have much time. We'll wind up our program, but before doing that, we would like to give our guests, we will ask them for their parting words, parting statements before we wind up our program. We will hear first from Ma'am Vicky Perez, from City Schools Division Superintendent of Dipolog City. Ma'am Vicky, your parting statement. Parting statement, ang haba pa ng lista na nandito sa harap ko. Anyway, wala na akong panahon para sabihin to. Pero nakikipag-usap kami sa TEI, sa mga barangay chairman. Tapos na ang aming summit. Nagkaroon ng workshop together with the school heads kung paano paigtingin pa ang serbisyo ng DepEd. At saka yung mga parents, kinakausap ko na rin. Magsa-start over ngayon ang mga eskwelahan ng kanilang SIP na tunay na school improvement plan, hindi sige intawon pangopya. So, we will put in all the kwan there. So, I hope na talagang magkaroon kami ng more meaningful changes na maano namin sa mga eskwelahan sa Dipolog. At hinihingi namin ng kooperasyon ng lahat at saka sana itong mga text na ito na mga lunatic titigil na. Pero kung sa bagay, masaya. Pero asahan ninyo na ang DepEd, paiigtingin pa namin ang aming serbisyo sa lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Vicky. It's always a pleasure na nandito ka sa amin sa Kapihan Dipolog. Ma'am Nati, Bayubay of the Provincial Schools Division Superintendent. Go ahead, ma'am. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. It was an opportunity for me to clear some of the issues na medyo hindi ko din maintindihan kung bakit sila naging issue, samantalang
Wala man po talagang problema doon. Kung meron po kayong tanong or verification sa mga programs ng DepEd, ang opisina po namin just across this hotel. Saan po ba yan? Malapit po siya sa convention center. So, anytime po, pag nandun ako, I will attend to you. Pag wala po ako, next time na naman. And then, to all parents, inuulit ko po, simple lang po ang graduation. Wala po kaming requirement na mga financial requirement for graduation or clearances among your children. Ang pagkuha din po nila ng kanilang final exams, wala po yung required clearance. Mag-exam lang po ba sila kung pumapasok sila? Siyempre, pag hindi na sila pumasok, hindi na sila bibigyan ng exams. So again, happy Sunday to all and thank you so very much. Okay, thank you so much. I hope the message is loud and clear. Para sa mga teachers, mga local media, sa all people of Zamboanga del Norte. And we are very much thankful, again, from the bottom of our hearts, kay Ma'am Nati at saka kay Ma'am Vicky for attending, for guesting Kapihan sa Dipolog this morning. So, wala na tayong panahon. From the panel, Edgar Soronda, please. Okay, thank you very much, Sid. Atong pasalamat ni Ma'am Becky ug ni Ma'am Nati for coming. Besides sa kahektek silang mga schedule karong adlaw bisan og Sunday pero naa magini sila mga schedule gyapon basta mga educators no mo gini sila nature sa ilahang trabaho. So thank you very much. It's a pleasure. I hope nga magkita-kita gyapon tayo in some other edition of Kapihan sa Dipolog in the coming Sundays. Good morning. Thank you so much. From the Philippine Information Agency, Mr. Alfonso Rodapons. Okay, din salamat det og sab kang Ma'am Vicky Perez o kang Ma'am Nati Bayubay. Din at least na enlighten ang katong mga gipistahan sa ere pa the past 2 weeks. Kay kuno si Ma'am Idla sa media dili mo tubag og tawag sa telepono. Apan ang iyang gi-raise karon nga issue more or less murag nakasabot po ko nga dili na nila kontrolado ang financial transaction sa mga maestra tali anang naang lending institution nga atong gihinganlan sa unahan. So montayo niya basta kay kung makig-set og interview pero dili ora-orada. Kinahanglan maandaman kay lisod po kaayog magkasapid-sapid ta. Pero at least na atong na tinawan ang katong mga issues gyud nga gi-raise nila og manghinaot nga masabtan sa tanan kung nganong ingon ato ang nahitabo. Og alang sa atong mag-igsoon nga nagpaminaw karong buntaga sa atong tulumanon Kapihan sa Dipolog, daghang salamat sa inyong papakiguban kanamo og hangtod sunod Domingo pohon laing buntag. Thank you so much. Tungod sa kainit sa panahon sa gawas o kabugnaw kaayo sa ato during venue, ang mainit nga kape ni Ma'am Nati, wag niya mainom. Mauna, lumamig tuloy. Okay. So thank you so much. Absent ang ato ang panelist nga si Board Member Ronilio Boyli, tuwa sa Kapirohas, nagrepresent ni Governor Roberto Wayuy, dayon si Konsehal Ruben Ligorio, doon na sila date ni Ma'am Fe Ligorio during this time. Dayon si Julio Salaveria, of course, professor man to. Wa pa man yang masteral classes, no? So, human sa mga April na dagway to si Julius. Dayon si Paul James Hokolan, importante kayo ni escape kay murag magpakuryente to siya, kay kuryente king sa Zaneco. Okay. Kay karon untang buntaga Zaneco moy ato ang gi-invite, no? While waiting for the confirmation from the General Manager of Zaneco, Mr. Adel Molapot, wala pa man ni confirm ang taga Zaneco last Thursday. And we would like to them, our guests, to confirm every Thursday morning kay kuan manggod lisod kay pag-invite og replacement nga guest, no? So mo na nga when we have the opportunity to invite the DepEd officials, Ma'am Nati and Ma'am Vicky, they confirm right away. So thank God, hallelujah, munang naa sila karong buntaga. So salamat kayo sa imong pagpakpak tax kay Women's Month guro, no? So murag next Sunday ato paninguhaon nga mag-guest nato diri ang Dapitan City, si Mayor Rosalinda Rosalina Nini Alosos Johnson.
no, ang mayor sa Dapitan City, kay last time man to ni Congressman Bole Talusos diri siya guest, ni promise nga mo kuan diri mo guest po sa atong kapihan sa Dipolog. So ato i-accommodate, katutua sila nga upod nato ma-accommodate og ato pong tagaan, yes, og ma-confirm. Tagaan niya pa nato higayon ang Zaneco kay sige tang brown out, no, og ang NGCP wala pa ni reply sa atong email, no, kay ato man tong na guest the other last time si Attorney Cynthia Alabanza ang spokesperson sa NGCP direct from Manila, diri gid siya, personal gid siya, live interview nato. So we will do this again, no. Salamat kayo sa atong mga naminaw sa live streaming, pinaagi kang Silbert Adriatico Dondoyano, ang atong IT director. Panoorin ninyo ma'am sa YouTube ang kapihan sa Dipolog natin ngayon. Maganda tayong tatlo. Ay, apat pala. Women's Month eh. At saka, thank you so much ni Taxi Lumba, Danny Loo dito sa istasyon. And then, of course, si Edgar Soronda, Paul James Ocolan, si Pons Roda, si Ma'am, sa ingala ni mo ma'am, Leonis Hanolino. You were mentioned in that report. Okay, so thank you so much kay Ma'am Nati Bayubay, atong Provincial Schools Division Superintendent, Ma'am Vicky Perez, atong Dipolog City Schools Division Superintendent, kini si Edith Pahintitumo nga inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo, happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Women's Month eh.